Oris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Good morning po. Good morning, Doris and Robert at sa inyong taga-Antabay. Opo. Sir Roderick, kami po'y kumusta po diyan sa inyo dahil po sa pag-aalboruto ng Mayon, ano na po ba, kumusta yung mga kababayan po natin ngayon diyan? Oo. Una doon sa Bulkan muna. Opo, Sa Bulkan, opo. 1:30 kaninang madaling araw, sabi ng PBOX kasi na pinost na rin ito nila. Yung nagkaroon ng short duration na lava fountaining. Ito yung nag-shower yung lava sa bunganga ng bulkan, but short duration na tapos din. And then secondly, itong patungkol naman dito sa ating mga evacuees, may reported na mga may lagnat, may ubo, may sipon. So personal nating pinalo up to kahapon with the provincial health office, and then we talk with the provincial health officer. Yung case ng doon sa Tabaco and then Malilipot, merong isang bata na may lagnat, tsaka isang mother na may lagnat din. So ang cause nito ay yung nung nag-evacuate tayo several days ago, maulan-ulan dito, and then siguro pagbago ng klima papasok dun sa evacuation center, kaya may mga lagnat at ubo, sipon yung mga tao. But then well taken care of by the rural health unit dahil na-advance naman nila yung na-advance ni Provincial Health Officer yung mga gamot para dyan sa mga paunti-unting mga ganitong mga nagkakasakit sa evacuation centers. Opo. So, wala namang kakulangan sa gamot na kakailanganin ng mga evacuees? Wala pa naman po dahil before, prior to the evacuation, nag-advance tayo ng sa rural health units through the DOH Region 5. And then our own provincial health unit. And then kahapon may request na sila ng in preparation ito doon sa malakihang evacuation. May mga gamot na naman na ipopurchase para po dito sa paghahanda. Opo. Pag sinabi mo po na paghahanda sa malakihang evacuation, ano po ba ang nakikita ng ang abiso sa inyo ng PBOX? Talagang, tama ba partner, imminent na ang malakas na pagsabog? Basta ang laging sinasabi nila ay nandiyan pa rin yung posibilidad, Doris, dahil katunayan nga ay yung lava fountaining kagabi ay kaninang madaling araw. Nandiyan pa rin yung pressurization dyan sa ilalim ng bulkan. At makikita natin to the past days, tumigil ng konti. So sabi nila, medyo iba ang pinapakita dahil kung tumigil siya konti, dalawang bagay yan. Either na bubuelo siya at pumutok, or tuluyan na siyang ganyan na lang na effusive. Opo. Sir, alam po natin na pagdating kasi sa mga evacuation partner, ang Albay dyan sa Bicol, ang isa sa mga pinakamagagaling na mga residente pagdating sa evacuation. Na-cover ko na to before, yung pag-aalboruto ng Mayon. Pagdating mo doon sa mga evacuation center, maayos, tapos sumusunod yung mga tao. Pero doon po, dito sa recent na mga development, Sir Roderick, tama po ba may nasawi kayo na residente? Ito naman ay prior pa sa pag-evacuate. Talagang ito, may hypertension tsaka na-stroke ata ito. So na-aggravate ata nung na-aggravate nung itong episode ng Mayon Volcano. So before pa may na talaga to, may sakit na. So unfortunately, ganun yung nangyari dito. Opo. Pero hindi po siya namatay sa evacuation center? Hindi po, doon sa medical facility ng gobyerno po. Ayun, oo, kasi may mga lumalabas na sa loob ng evacuation center na matay. So, bukod po doon sa mga kaso na ganyan, sir, meron po bang iba pang mga evacuees na medyo, ayoko naman sabihin, pero nagki-critical na ang kalagayan? Wala pa naman, Doris. Okay. Actually, tuloy-tuloy yung disease surveillance, automatic dito sa ating mga rural health units, at miniting sila bago pa to pinalabas yung evacuation orders.
ang disease surveillance ay pinaigting at very critical na makita kung anong kalagayan ng bawat isa dito sa loob ng evacuation center, kung kailangan ba ng anong intervention, and then particular sa health, dapat malaman agad dito sa taas para malagyan ng karampatang aksyon or kung hindi kaya ng LGU, pwede tayong humingi ng tulong sa Department of Health na nakaantabay rin sila para dito. Oo. Sir, dahil na sa mga evacuation center, yung karamihan sa ating mga kababayan po dyan, so ibig sabihin din po ba yung klase dyan suspendido din? Hindi naman po. Doon po sa doon sa mga in-evacuate natin, suspended yung face-to-face, but then meron silang way yung nauso nung COVID Nag-online. na online na classes. But then yung piniprepare po natin in case na maglala ito, dahil dalawang bagay, yung in-evacuate natin, masuspend yung klase, saka yung papasukan nilang schools. Masuspend din yung klase. Kaya linalagyan natin to ng proper coordination and solution sa tulong ng DepEd Albay, DepEd Legazpi, and then DepEd Tabaco, para in case we need to yung maglagay ng tents para sa learning centers, or dahil meron baga tayong policy yung DepEd na 15 days lang ang paggamit ng kanilang evacuation center and then you vacate. So tinitingnan natin yung mapag-put up ng mga learning centers or exemption doon sa rule nila. Depende po sa mapag-usapan ng ating mga division school superintendent. Lagi naman sila nag-meeting and then nag-feedback sa atin. Ready tayo na mag-put up ng tents. Kaya lang siyempre, hindi comfortable ito, mga mainit. Mainit. Tsaka kung umuulan, basa rin sila. Mababasa din yung ibang parts. So, kailangan i-weigh natin kung paano at saan to ilalagay. Apo. Meron po bang sa pag-aalboroto ngayon, may nararamdaman na pagdagundong o ang pagyanig? Ang pagdagundong naman definitely doon sa definitely doon sa malapit. Dahil paminsan kapag nandun kami nung normal times ng Mayon, kahit doon sa may malilipot, malapit na doon sa Kanaway, paakyat, maririnig mo talaga. Kung maalala mo, Doris, kung baka na inabot mo rin nung pumunta ka dito, yung malilipot area na doon na sa may plantation ng Abaka. Nandun yung laging dumadagungdung na maririnig mo kahit daw hating gabi, di ba? Maririnig mo talaga siya. Correct. Mas pronounce ata ngayon yung dagungdong ng NDCC. Napuputok yung alarm ng NDCC. Tama. Pero sir, sa pagkakaalala nyo po sa taga dyan kayo talaga bang ganitong panahon ay mararamdaman o nagpaparamdam itong si Mayon? Opo. Kapag ang naalala ko noon, siyempre yung usual na story na yung mga tubig, etc. But ngayon mukhang mabilis yung escalation nito, iba yung kanyang galaw sa ngayon. Yung iba nga sabi nila mas mabuti ng tuloy-tuloy ng isahan para 2 to 3 days linisin natin yung abot, tapos na tayo. But kung ganitong protracted, medyo nakaka ng mga tao, ang daming gagawin, tsaka ang daming abala doon sa mga evacuees, lalong-lalo na. Sir, panguli na lang sa part ko bago kami tumawid sa MMDA. Ito pong Bulkang Mayon, wag naman po sanang mangyari, pero just in case sumabog po talaga siya, pumutok po talaga siya, yung pinakamalakas na kaya niya for this episode niya. Ready po ba tayo? Ready po ba ang mga residente ninyo dyan? Actually, prepared na po yung ating mga residentes tsaka stakeholders dito sa Mayon. Yung ating MDRMOs, CDRMOs are already prepared. Patunay naka-deploy ang lahat ng mobility assets tsaka
kumbaga, inaantay na lang na talagang i-raise to 4 para mag-move out itong mga papunta doon sa mga evacuation centers. And then yung mga preparation logistics nandyan na rin para sa malakihang evacuation. Mabuti. At least prepared na partner. Kaya yung mga residente, makinig po kayo sa mga opisyalis nyo dyan. Kapag sinabing bakwit na agad. At makinig sa official announcement. Huwag yung sa mga nakikipauso na naman ng mga manloloko. Social media, no? Oo, ginugulo yung mga tao pag may ganyan. Kaya nga, doon lang po kayo makikinig sa tama at sa mga opisyalis po, doon lang po tayo makikinig. At yung mga binabasa natin, wag po yan. Basta opisyal, dapat ang makuha natin. Okay. Sir, maraming salamat po sa inyong oras at syempre dalangin po namin ang kaligtasan ng ating po mga kababayan dyan sa Bicol Region. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Good morning po. Mag-ingat po kayo. Good morning po, si Sir Roderick Mendoza, ang OIC ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO.